Nasa kamay mo na ang asyenda. Kailangan magkaroon ka ng laya upang makapili ng gusto mong tagapamahala. Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay ng isa sa mga pinakasikat na matinee idols ng Philippine cinema noong dekada 50 at 60. Si Romeo Vasquez. Kilala siya sa kanyang angking kagwapuhan at husay sa pag-arte na nagdala sa kanya ng tagumpay sa mundo ng pelikula. Alamin natin ang kanyang pinagdaanan mula sa kanyang kabataan, ang kanyang pag-angat sa kasikatan, hanggang sa mga hamon at kontrobersyang humubog sa kanyang karera. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Ricardo Sumilang, na mas kilala bilang Romeo Vasquez, ay ipinanganak noong Abril 9, 1939 sa Tayabas, Quezon. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya at tulad ng maraming bata noong panahong iyon, hindi niya agad inakala na magiging isa siyang artista. Ngunit dahil sa kanyang natural na karisma at kaakit-akit na hitsura, hindi nagtagal ay napansin siya sa mundo ng showbiz. Si Romeo Vasquez ay napabilang sa isa sa mga unang batch ng artista ng Sampaguita Pictures, isa sa pinakamalalaking film studios sa Pilipinas noong dekada 50. Noong 1956, nagsimula ang karera ni Romeo Vasquez sa pelikula at agad siyang naging paborito ng masa. Ang kanyang unang malaking break ay ang pelikulang Pretty Boy, na nagbigay daan sa kanya upang maging isa sa mga pinakasikat na matinee idols ng kanyang panahon. Kilala siya sa kanyang mala-Hollywood na looks at husay sa pagganap na nagdala sa kanya ng sunod-sunod na proyekto. Kasama si Susan Roses, bumuo sila ng isang sikat na love team na minahal ng maraming Pilipino. Ang kanilang tambalan ay nagdulot ng ilang matagumpay na pelikula, kabilang ang Dance-O-Rama 1963 at Babyface 1958. Ang kanilang chemistry on screen ay tunay na kaabang-abang at ito ang nagpatibay ng kasikatan ni Romeo Vasquez bilang isang aktor na kayang magdala ng iba't ibang genre ng pelikula, mula sa romance hanggang sa drama. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin nakaligtas si Romeo Vasquez sa mga kontrobersya. Isa sa mga pinakamalaking intriga sa kanyang buhay ay ang kanyang relasyon sa Miss Universe 1969 na si Gloria Diaz. Ang kanilang pagsasama ay naging laman ng mga pahayagan at naging usap-usapan ng publiko. Bagamat hindi nagtagal ang kanilang relasyon, ito ay nag-iwan ng malaking marka sa personal na buhay ni Romeo. Bukod dito, naging tampok din ang kanyang relasyon kay Amalia Fuentes, isa ring tanyag na aktres noong panahong iyon. Nagpakasal sila noong 1965, ngunit kalaunan ay naghiwalay rin. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, ang kanilang pagmamahalan ay naging bahagi ng kasaysayan ng Philippine showbiz bilang isa sa mga pinaka-iconic na love stories sa likod at harap ng kamera. Matapos ang kanyang kasikatan noong dekada 60, nagdesisyon si Romeo Vasquez na pansamantalang lumayo sa limelight upang mag-concentrate sa kanyang personal na buhay at pamilya. Subalit, sa kabila ng kanyang pag-alis sa showbiz, patuloy ang kanyang pagganap sa iba't ibang pelikula, bagamat hindi na kasing dalas ng dati. Sa mga huling taon ng kanyang karera, bumalik si Romeo Vasquez sa paggawa ng pelikula at telebisyon. Bagamat hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati, nanatili ang kanyang pangalan bilang isa sa mga tunay na alamat ng Philippine cinema. Napatunayan niya ang kanyang versatility sa pagganap ng mas matured na mga papel na siyang nagbigay daan upang mapanatili ang kanyang relevance sa industriya. Pumanaw si Romeo Vasquez noong May 2, 2017 sa edad na 78 dahil sa isang atake sa puso sa Los Angeles, California. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya ng pelikula, ngunit ang kanyang kontribusyon at pamana ay nananatiling buhay.
Bilang isang aktor, si Romeo Vasquez ay nagbigay inspirasyon sa maraming artista ng kanyang panahon at sa mga sumunod pang henerasyon. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinapanood at pinag-aaralan bilang bahagi ng Golden Age ng Philippine cinema. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Romeo Vasquez, ang matinee idol na nagbigay ngiti at kilig sa maraming Pilipino. Ang kanyang kontribusyon sa Philippine cinema ay hindi matatawaran at siya ay mananatiling isa sa mga pinakamamahal na artista sa kasaysayan ng ating industriya. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga alamat ng Philippine cinema. Maraming salamat sa inyong panunood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.